Isang magandang umaga sa inyo mga kamamo. At tayo pupunta tayo ng superstore. Siyempre, alam mo naman tayo si kamamo, tuwing nag-grocery tayo, nagkukwentuhan tayo mga kamamo. So ngayon, ang pag-uusapan natin is about sa pagiging owner ng mga aso. Yan. Kumbaga, paano ba natin pinapahalagaan yung mga alaga natin? Ano ba ang trato nila ano ba ang trato natin sa kanila? Yun ang mga ating pag-uusapan. Yan. Nako. Kasi may mga nababalitaan kasi tayo na iba na ang tingin pala nila sa aso is ganito lang. Tapos ang tingin ng iba is matindi. Iba-iba yung mga kamamaw. Merong iba't iba tayong way ng pag-ano sa aso. Pero syempre, i-share ko sa inyo kung paano ko tinitreat yung mga aso ko. Paano ko sila inaano. Ano ba ang ano ko sa kanila? Paano ko ba sila mahalin? Paano ko ba sila alagaan? Yun ang mga pagkukwentuhan natin ngayon. Ayun mga kamamaw. Sa mga di nakakaalam kasi mga kamamaw na yung sa alaga natin kay Legend is champion niya ng ABKC show. So mga kamamaw, may mga senaryo tayo dito or may mga nangyayari dito na minsan may tumawad sa akin, tinatawaran dahil nga champion nga yung aso natin. Tinatawaran si Legend ng 9 to 10,000 dati. Yun, tinatawaran siya dahil syempre, ang tumatawad mo syempre yung mga breeder. So ngayon isipin nila, may mga nagsasabi na, ba't di mo binenta yung aso mo, laking pera na noon. Parang alam mo yung simpleng ganong salita, bilang ako, asa ko yung owner nung alaga natin. Parang sabi ko sa isip ko, hindi nyo kasi alam yung sitwasyon ko. Hindi nyo alam na hindi naman porke aso is gano'n na lang nabebenta dahil pagkakakitaan, hindi. Gano'n ko kamal yung aso ko na sabihin mo kahit magkano pa yung tawad mo sa alaga natin, kahit magkano pa yung offer mo, is yung aso ko is parang anak ko na yan. Lagi ko sinasabi sa vlog ko na parang anak ko na yan si Legend. Parang feeling ko is pagsisisihan ko o magiging bangungot sa akin kung yung alaga ko ngayon ay ibebenta ko. Tapos may mga nagsasabi din Oy Jerwin, yung nakarang vlog natin may nagbanggit kasi sa akin, ganda nung bahay na ipinost mo Jerwin, yung pinasyalan mo. Ang ganda dun sa mga aso. Natuwa naman ako dun. And then sabi ko, ang sagot ko kasi dun, may sagot ako dun na talagang parang nagulat sila na hindi nila ina-expect na iyon yung sasabihin ko. Ang sabi ko, alam mo ba, in reality, totoo mga mama. Sabi ko, alam mo ba na dahil lang tanong mo na ako sa gatas. Yun ang makamamaw. Sabi ko, alam mo ba lagi kong binubulong yan sa aso ko na sana humaba pa yung buhay nila, na gusto ko kung sakali mang magkaroon tayo ng sariling lugar. Siyempre pangarap natin yan Gusto ko na andoon pa kayo. Dahil yung pangarap na yun, hindi lang naman para sa amin, para din sa kanila yun. Kasama sila doon sa pangarap. Natawa sa akin yung Sabi, grabe naman. Sabi, ganon ko kamahal yung mga alaga ko. Yung pangarap ko, kasama sila sa pangarap ko. Gusto ko, kung dumating man ako sa point na nandoon na kami, gusto ko na andoon sila. Gusto ko ma-enjoy nila yung buhay na ine-enjoy namin. Kasama sila. So yun lang ang napag lang natin mga kamamaw. Paano ba natin itrato yung mga alaga natin? Paano ba natin sila pahalagahan? Ito yung way ko na sinasabi ko sa inyo na yun yung nararamdaman ko every time na pag-uusapan ang mga alagang aso. Kasi meron dyan, may mga nakikita tayo mga kamamaw, honestly, lalo na usapang pag-breeder. Ngayon, kung breeder kasi nasabi nga nila is huwag kang masyadong maalop
sa alaga mo pa nagbe-breed ka. Dahil kung ililet go mo sila is baka masaktan ka. So tama naman ang ano nila na ganoon. Kasi usual, pa nagbebenta tayo ng mga puppies, di ba, minsan talagang naiiyak si kamamaw eh. Pag ano eh, lakas ng sounds eh. Umiwas lang ang konti. Baka makapiright tayo. So yun ang ako naaalop ka, di ba? Kaso nga lang, ang hindi ko nagugustuhan minsan sa mga breeder na nakikita natin is pagtapos nilang i-breed yung mga alagaan nila, yung iba tinatapon na lang kung saan saan dahil wala kang mapagbigyan. Sana lang is kung talagang tapos na sila dun sa ano, sa point na marami na silang stock or nahihirapan silang pamigay, ipilit pa rin nila, ihanap pa rin nila ng tamang lugar yung mga alaga nila, dahil hindi dahil sa salitang parang ay napakinabangan tapos na, hindi ganoon. Sana kahit pa paano eh, maisip nyo kung ikaw yung nasa sitwasyon ng aso, ano mararamdaman mo kung papakawalan ka o ilalagay ka na lang kung saan lugar. Minsan sa mga, yung kadalasan dito, makikita na lang nasa may mga liblib na lugar dito, para mga forest o yung mga mapupunong lugar. Doon minsan iniiwanan na lang yung yung mga alaga. Nakakalungkot lang na, biruin mo, paano sila kakain, paano sila mabubuhay kung nasanay sila na may nagpapakain sa kanila, na may nag-alaga sa kanila. Napakahirap ng ganung sitwasyon. Dapat hindi nyo ginagawa yung ganoon, dahil ako bilang isang owner ng aso tsaka isang breeder is masakit para sa akin yung nakikita ko, nababalitaan ko may mga ganyang klase ng tao. Iwasan nyo yung ganoon dahil sobrang sakit para sa kanila. Tapos yung iba sinasabi, yung aso ba't pinapakawalan mo sa bahay? Dapat nakakulong yan. Ang point, kung ikaw nga may sariling kalayaan kung mag-aalaga ka ng aso, iparamdam mo sa kanila na malaya din sila, na nabubuhay din ng mga iyan. Di man ba't bumili ka pa kung ang gagawin kukulong mo lang? Pwede naman ikulong yung aso. Kaso nga lang yung parang sasabihin mo yung point na dapat ang aso lagi nakakulong. Para sa akin hindi tama yung term na ginagamit na dapat ang aso ay nakakulong. Hindi. Kaya nga inalagaan mo sila kaya nga binili mo sila para at least iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal. Hindi yung parang binili mo lang yung aso para pagbantayin mo ng bahay mo, ganto, hindi ganoon. Although kasama na pwede mo sa responsibilidad ng aso yung nabantayan nila yung bahay mo kapag wala ka. Pero syempre dapat malaya sila, dapat nakakagalaw sila ng maayos, hindi yung paparamdam mo na wala nang ang tao, ikukulong mo pa. Pero lang kung hindi mo talaga siya na-train kung hindi mo talaga siya na-train, sa una ganun lang gawin mo, dahil syempre pwedeng magsira ng gamit mo sa bahay yon o hindi mo na pero syempre responsibilidad mo bilang bilang isang owner na iyan mo sila, i-train mo sila ng maayos. Then pag na-train mo naman sila maayos, even yung mga alaga ko, hindi ko kinukulong yan. Pag umaalis kami ni misis ko sa bahay, kawala lang sila. At least hindi sila yung iniwanan mo na nalulungkot sila dahil hinahanap ka nila o namimiss nila yung boss nila dahil nga wala kayo. Kasi may may anxiety ang aso. So syempre, paramdam mo sa kanila na kahit iniwan mo sila, malaya sila dun sa bahay mo. And then, number 1, bibigyan mo sila ng time. Ano ba ang libangan ng aso lang? Paglaruin mo lang sandali, lalo kung may backyard ka, paglaruin mo sila. Pag talagang may oras ka, ilakad-lakad mo sila, ipasyal mo sila sa labas, sanayin mo sila, mo sila, tag dito, i-walk mo sila everyday para nasasanay sila sa paligid, nalalaman nila yung mga bawal at hindi, yung mga bagay na hindi dapat nila katakutan, para masanay sila sa surroundings. Mo sila, ilakad mo sila, ipasyal mo sila araw-araw para maramdaman nila o ma-enjoy nila yung
buhay nila dahil alam mo naman, katulad yan yung American Bully, like 13 to 15 years pwedeng mabuhay yan. Kung maalagaan mo sila ng tama is pwede silang mabuhay ng ganong katagal. Kasi usual sa Pilipinas kadalasan pag na natin yung mga askal ba, yung mga aspin sa Pinas, di ba kadalasan nakasanayan ko nung bata ako, palag 8 years yung aso, matagal na yun, masabi ng matagal talaga yun. Eh dito yung malalaman mo yung mga nung nag-alaga tayo ng mga yung mga milaing aso talagang di mo ina-expect na tumatagal pala sila ng ganon, na minsan pumasyal tayo sa shelter, merong aso doon na 18 years old na. Isipin mo, pinagdarasal mo na sana yung aso mo is tumagal ng ganong katagal para at least yung habang tumatanda ka kasama mo sila. Kaya minsan binubulong ko din yan sa mga alaga ko para na lang nila, kasi di natin alam, baka totoo, kasi minsan napapanood natin sa mga pelikula na yung pag yung aso nawala, may chance or pwede na baka yung aso is yung kaluluwa nila ilumipat sa susunod mong alaga. Lagi kong binubulong ngayon, sabi ko kung sakaling mawawala kayo at mag-alaga ako ng aso ko, sabi ko is bumalik kayo sa akin. Gusto ko kayo pa rin yung inaalagaan ko. Kasi may mga napapanood tayo na mahilig ako manood ng mga movie ng mga aso, yung bida. Nakaka-touch lang na ganun sila, lalo na yung mga owner na ganun nilang kamahal yung mga alaga nila. Ayun, by the way pala mga kamamaw, dito kasi sa Canada, usual sa Pilipinas makikita natin, makasanayan natin yung mga aso is sanay sa labas. Makita mo, kawala lang sila kung saan sila napupunta. Dito sa Canada mga kamamaw, may multa pag nahuli ka, lalo pag hindi pa naka-register sa munisipyo yung aso mo. May karampatang multa kapag nahuli ng animal control yung aso mo. Actually dito kasi nakakatakot din naman talaga, kasi mga biruin mo, busy ka sa trabaho, sobrang halos sabihin natin may 8 hours kang trabaho sa isang araw. Minsan syempre kahit si misis may trabaho yan, papasok yan, walang tao sa bahay, tapos nakakawala lang yung mga alaga mo. Di ba parang naman yung term na masyadong kawala, sobra naman yun, na nakakawala na to the point na parang nagiging reckless. Hinayaan mong nakabukas yung pintuan nyo or may something na kaya may sira doon sa bahay nyo, bakit nakakawala ba yung aso? Huwag nyo nga hayaan nakakawala. Wala silang lalaban-laban. Pag lumabas sila, pwedeng manakaw, pwedeng masagasaan ng mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Di mo alam kung saan nagpupunta yung alaga mo, na base kung napabayaan mo talaga. Yun yung naman dito sa Canada, pag nahuli ka, mapagmumulta ka. Kaya ako talaga pag umaalis ako, dinodouble check ko yung pintuan namin, chine-check ko yung bahay bago ko umalis, na kung safe ba yung mga alaga natin. Bago ko umalis ngayon, chine-check namin palagi yan. And then may camera din kami sa bahay namin para from time to time, kung sakaling nasa labas kami ni misis, nasisilip namin yung mga alaga namin. And then kung sakaling medyo nagtagal kami sa labas, like for example, nabot kami ng 4 na oras, 5 oras sa labas, na ang mga alaga natin ay nasa loob lang ng bahay, automatic yan, pagbalik namin, mag-uwi namin, may pasalubong kaming dala, may treats kaming dala or ballistic. At from time to time, sinisilip namin yan at mini-message, kinakausap namin sa camera na, ito na, pauwi na kami. Or like for example, pag naka 2 hours sisilip ako, kakusapin ko yun, wait lang kayo, maya-maya uwi na kami. Hanggang sa, alam mo yun, yung parang alam ng alaga mo na naandyan ka. Na minsan maalam mo, ang tagal naman ni ng master namin, namimiss na namin, alam mo yung ganun, para maparamdam mo yung sa anxiety, hindi nila makaramdam sila ng anxiety na nalulungkot sila dahil umalis yung mga amo nila. Yun, ganun yung pinaparamdam namin, na laging nandito kami para sa mga alaga namin. Ganun namin kamahal yung mga alaga namin. Nakita mo naman yung balik na binibigay ng mga alaga namin is doble pa sa pagmamahal na binibigay namin.
May times pa nga na pag napagalitan mo yan, ilang segundo lang wala na. Parang alam mo yung parang hindi sila nakakaramdam na nagtatampo sila, yung mga gano'n na na senaryo na talagang ang alam lang ng mga alaga mo is mahal ka nila. Kaya talagang alagaan nyo mabuti mga alaga. Lalo na inis talaga ako pag yung nakakakita ako ng yung mga asong, alam mo yung minsan sa mga video na parang inaano talaga, brutal kung paano yun yung mga alaga. Hindi, kaya sabi nila kasi minsan pag yung aso tumahol lang ay salbahe na. Lalo na dun sa mga taong walang idea o walang alam sa pag-aaso. Dapat alam nyo yung yung mga pinapakita ng aso. May mga pelikula pa na minsan makikita mo na yung nakakatawa kasi gano'n, kasi nakaka-relate ako eh. May mga senaryo ako nakikita sa mga pelikula na parang yung aso, hinabol niya yung dalawang bata nasa bubong, tapos yung mga kasama niyang polis is akala is hinahabol yung aso. Yung senaryo ngayon mga kamaw, talagang merong isang polis doon na sabi niya talaga dapat uhulihin na nila, i-impound na nila yung aso, tatawag na sila ng animal control. Sabi ng polis, wag muna, kasi yung itsura ng aso is parang hindi naman nakataas ang balahibo, tapos yung aso is parang tumataho lang siya pero hindi siya mukhang galit. So sabi nung wag nyong i-impound dyan dahil hindi naman galit ang aso. Parang feeling ko hindi naman siya galit, kaya hinahabol niya yung dalawang bata. So ngayon, lumapit yung lalaki, lumapit yung polis, ay pagkwentuhan natin ng talagang, ewan ko pa pag nakakakita ko ng video sa Facebook na mga reels na pag sa mga istorya ng aso na ako talagang tinatamaan ako. So yun na nga, lumapit yung polis. Tapos sabi nung polis, okay, namusta niyo yung aso, nagpahawak sa kanya yung aso. And then yung aso pala, may sinasabi pala, kaya pala lumalapit doon sa dalawang bata dahil yung dalawang bata hindi nila alam na kung ano yung ibig sabihin ng sinesenyas ng aso. So sabi ng polis, so tara, ano gagawin natin? Di sumunod yung polis, tumakbo yung aso. Yung amo pala ng aso, naipit pala ng isang malaking parang grinder ng yung sa palayan. Pumasok pala yung katawan ng amo niya doon, nang hihingi ng tulong. So yun pala yung reason bakit lumalapit siya doon sa mga bata. So ngayon, na-realize ng mga polis na nagsabing ipa-impound yung aso na mali sila. Talagang tinapik nila yung polis na you did a great job, sabi niya ganun, dahil tama ka na binasa mo muna kung ano ibig sabihin nung tahol nung aso ngayon. So ayun na nga, imbis na parang hindi na napansin yung amo niya naipit na kailangan ng tulong, is natulungan nila. So yun yung parang lesson learned lang dun sa, lalo na sa mga galit, di naman galit sa aso, pero di naman natin sila masisisi kung talaga may takot sila. Ang inaano lang natin is awareness na parang dapat wag nyong i-treat yung aso ng ganoon na parang, alam mo yon, may buhay din sila. Hindi naman sila pinanganak na para maghasik ka ng lagim o mangagat ng mangagat dito sa mundo. Hindi naman ganoon. Pinanganak sila o nilikha sila para mahalin, katulad natin na tayo ang dapat nagmamahal sa kanila. Yun lang naman yun. Kasi minamahal din nila tayo pabalik. Ganun lang ang masasabi ko, na dapat wag nyong kung talagang wala kang idea sa wag nyong husgahan. And yung Kihachi ko, napanood ko rin yun. Grabe ang pagmamahal niya sa owner niya, na hindi niya alam na patay na pala yung owner niya. Bumabalik pa rin siya sa train station para silipin. Lagi kasi kung napanood niyo yung Hachiko, napakaganda ng story na yun. Na dito, yung owner niya lagi niyang hinahatid sa train station. Uuwi siya ng bahay, babalik ulit siya sa train station ng hapon para sunduin. So inaabangan niya pagbukas nung nung pintuan doon sa train station para abangan lagi yung amo niya. So iyon, ganun na nakasanayan hanggang sa point na yung amo niya inatake. Ayan kwento, mga aso talagang ako'y mahal na mahal ko yung mga alaga ko. So ayun, nilabangan niya hanggang sa hindi niya alam na inatake na pala sa puso yung teacher, yung professor na amo niya.
Hanggang sa mamatay siya, talagang mga kamama, ganun siya kaano. Sumikat nga siya, meron siya, nagkaroon siyang rebulto doon sa may ano eh, sa mismong train station na yun, talagang nilagay siya. Tapos bago siya mamatay, talagang yung kaibigan na Japanese nung lalaki, parang nagbibigay pa siya ng pondo. Binibigyan pa niyang pondo yung lalaki doon, may nagtitinda doon eh, inaabotan niya na ito para mapakain mo si Hachiko araw-araw kasi hindi na siya umaalis. Even yung mga anak tsaka yung asawa nung lalaki, kinuha na siya nung anak, inampon na siya, sila yung nag-alaga. Pero yung kaligayahan nung aso, talagang alam mo yung kahit may bahay na siya na tinitira, tapos anak pa siya nung lalaki, hindi, mas pinili niyang umalis. Naawa yung anak, sabi nung anak, sige talaga bang, iyan ba kaligayahan mo? Naiyak talaga ako nung pinalabas niya yung si Hachiko, sabi niya, sige gawin mo na yung gusto mong gawin. Dahil si Hachiko ang mentality ni Hachiko tsaka isip ni Hachiko, nandun lang siya sa train station na abangan niya yung amo niya. So, yun lang sabi ko sa inyo, ganun, pag nakakapanood ako ng ganun mga kamama, sobrang talagang tumatago sa dibdib ko. Talagang mahilig ako sa sa aso tsaka grabing magmahal yung mga alaga natin. Meron pang isa na si Bella. Nakalimutan ko yung hindi ko alam kung Go Home yung title eh. Find Way Home, parang ganon. So from siya, parang istorya ng mga alaga na to eh. Para at least nasi-share ko sakali may mga gustong manood ng mga napanood ko, ayun, yan na lang. Hindi ko alam kung Find Way Home yun eh. Na yung aso naman parang mix siya ng pitbull. Yung merong magjowang bata na mahilig sa animals, na doon sa may harapan ng bahay nila parang may naka-demolish na bahay. Tapos parang tinirhan na ng mga pusa, ng mga pusang gala at saka ng aso. So si Bella, yung nanay ni Bella nakuha, na impound. So natira siya, hindi alam nung nakakuha yung animal control na meron pang papi na iwan doon, yung mismo si Bella. So yung nanay yung kinuha. So wala nang mag-aalaga kay Bella, papi pa lang siya. So nangyari, nagkaroon siyang mother cat. Yung mother cat niya is naandun sa nakatira din doon, magkakasama sila doon. So yung mother cat niya yung nag-alaga sa kanya, nagpalaki sa kanya. And then eventually every time pumapasyal yung magjowa, si Lucas, nakalimutan ko yung pangalan ng babae, si Lucas, pumapasyal sila doon sa abandon na bahay para pakainin nila yung mga pusa, pakainin nila si hanggang sa nakita nila si Bella, lumabas si Bella, kinuha nila, inampun niya si Bella. So ayun na, istorya na yun, hindi napalaki na niya, ganto. Nung lugar na yun, sa may lugar ng tinatawag na parang, di ko alam kung saan lugar yun, na parang bawal ang pitbull, lahi ng pitbull, parang gano'n bawal yung breed na ganoon. Tapos pag nakita sa labas, i-impound siya. Nagkataon kasi kaya naman napag-initan si Bella kasi nga yung may-ari nung abandoned house is kinakalaban kasi ni Lucas, na dinidemolish yun, na hindi mo pwedeng demolish kasi may mga nakatira pa nga dyan, mamamatay yung mga nakatira dyan. Pwede mong tanggalin lahat yun nandyan, tsaka nyo demolish, parang ganun. Parang nagalit yung kabilang yung may-ari nung demolish na bahay. Isinusumbong niya sa animal control yung aso niya. Hanggang sa ganun na nangyari. Si Bella, may one time na nakakita ng squirrel, lumabas siya sa bahay nila kasi nakakita ng squirrel, nabol nila sa labas. Hanggang sa yung animal control nakasunod sa kanya. Tinuturoan ni Lucas na umuwi, na go home, kasi tinuruan niya kung sakaling may mga senaryong kailangan niyang gawin yun para hindi siya mahuli, tinuro niya sa kanya. Kaso nung time na hindi siya tumakbo kasi nga ang feeling ni Bella is ayoko umalis dahil poprotektahan ko si Lucas, kasi nga sinukol na sila ng police tsaka nung animal control. Nalayo na si Bella, nahuli si Bella. Tapos si Bella, pinaampon nila dun sa tita nung babae na malayo dun sa ibang lugar na na tanggap yung aso. So yun na nga. Si Bella, syempre sa pagmamahal niya kay Lucas, umalis siya. Ganun ang nangyari. From sabihin natin, sample lang ng lugar, nakalimutan ko sabihin natin from Las Vegas to Los Angeles, parang gano'n ang miles, parang 400 miles. Alam ko Mexico yun eh. Mexico yung napuntahan ni Bella, parang gano'n, from US. Talagang nilakad niya, bumalik siya, hinanap niya si Lucas. Ganun katagal, inabot siya ng 3 years na napunta pa siya sa forest, na minaalagaan siya katulad nung inalagaan siya ng mother cat niya. Nag-alaga naman siya ng bobcat.
may nakita siyang maliit na bobcat, inalagaan niya, napalaki niya, hanggang sa point na papatayin sila ng wolf. Si Bella, nung bata pa yung bobcat, siya yung nagliligtas, siya yung nakakover doon sa bobcat nung inaano sila ng mga wolf, kakainin sila ng mga wolf. Di na nga, tapos nagkahiwalay uli sila ng bobcat, mga ilang si Bella naman yung hinahunting ng mga wolf. Talaga binubugbog na siya, kinakagat-kagat na siya. Dumating yung bobcat. Yung bobcat, from yung maliit siya dati na kitten pa lang ang tawag sa kanya, baby kitten tawag sa kanya ni Bella. Naging malaki, kasi malaki pa sa mga wolf. Kumbaga ba, yung tulong na ginawa ni Bella dun sa bobcat, siya na yung tinulungan. Talagang pinalayas ng bobcat, talagang pinagtataboy talagang pagkagat winawas-iwas nagtakbuhan yung wolf. Ayun yung lesson learned nandun sa ngayon, biroy mo, ganun yung yung pagmamahal ba, na tinuring siyang magulang nung bobcat. Hanggang sa yung bobcat, parang sinamahan si Bella hanggang sa makarating sa parang pinakamismong city nila Lucas. So ayun na, nakatawid na siya after 3 years. Hinahanap niya yung bahay ni Lucas, nakita niya. Tapos pagkakita niya yung bahay ni Lucas, wala na pala sila Lucas doon, hindi na pala sila nakatira doon sa bahay nila Lucas. So nalungkot siya na walang Lucas doon sa bahay, na dating bahay nila Lucas. Naglakad pa siya hanggang sa nahanap niya yung isang parang ng mga retired na mga sundalo, mga Air Force, yung parang pinakaano nila doon. Di ko alam yung tawag doon Parang yun isang malaking ano ba tawag doon? Kumbaga parang ano tawag dito? Kalimutan ko. Basta yun na yun. Napunta doon yung lahat ng mga naka-retired na kasi iyon, pinapasya ni Lucas yung dati doon Hanggang sa nagpunta siya doon, tapos nagulat yung mga tao, yung iba mga putol yung paa. Basta mga retired na yun Di na. Nakita nga si Bella, ika-ika pa nga kasi nasagasaan siya ng kotse ng polis dahil tumatawid nga siya sa highway papunta nga doon sa bahay ni Lucas So nakita siya, nagulat sila, nag-iyakan na sila. Sana parang, wow, sabi niya, it's a miracle, parang gano'n, after 3 years, nakabalik si Bella. Nandun siya, doon nagtatrabaho si Lucas. Nakita siya ni Lucas, talagang tululuhan ni Lucas. Sabi niya, it's a miracle, parang na gano'n siya. Totoo ba itong nakikita ko? Sabi niya gano'n. Nagkita sila mag-amo. Yun lang yung mga story ng aso na napagkwentuhan natin na sabi ko sa'yo, mahilig. Meron pa nga ako ibang nakita, papanoorin ko din. Gusto ko yan, basta istorya ng tao tsaka ng aso, basta yung pagmamahal nila kung paano nila itrato yung isa't isa. Yun ang madalas kong pinapanood. Para sa akin pamparelax ni Kamamaw yun, tsaka talagang lesson. Marami kang matututunang aral dun sa mga palabas. So mga kamamaw, dami natin na pagkwentuhan So kayo, kung mahilig kayo sa aso, panoorin yung mga napanood ko. Dahil ako talaga dog lover ako since nung bata ako. So mga kamama, maraming salamat. Sana na-enjoy nyo tong vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.